Sunod, ito ha, mga kababayan, tuwang-tuwa ako sa panunood ng ano daw, mga vlog mo. Salamat po, Sir Gino Bautista. So, ito yung sunod. Speaking of Aimee, binira si Sarah. Ang dami ng kati-kati sa hita ko. Oo, kinagat ako ng lamok. Ito ha, mga kababayan, yung sunod. Nako, ito pa, mga kababayan. Magagalit na naman dito yung mga DDS. Pero tanong ko lang mga kababayan, naniniwala po ba kayo na si Rowena Guanzon na iboboto ng mga DDS? Naniniwala po ba kayo mga kababayan na si Rowena Guanzon na iboboto ng mga DDS? Salamat po, Nanay Minda. Tanong ko lang, may mga DDS po dyan na nanonood sa akin. Iboboto nyo ba si Rowena Guanzon? Kasi para sa akin, nung pumasok nga ito sa politika na naging representative ng mga PWD, hindi siya tinanggap Kasi paano daw siya maging representative ng mga PWD, hindi naman siya PWD. Sa ngayon, PWD na siya kasi may something na siya dito So ngayon mga kababayan, meron ako ipakita sa inyo. Kilala nyo naman siguro si Attorney Topacio. Oy, Jom Libusada. Libusada, maraming salamat po sa iyong super sticker. Thank you so much po dyan sa Hong Kong. Kilala nyo naman siguro mga kababayan si Attorney Topacio, no? Ngayon mga kababayan, si Attorney Topacio ay hinimok, no? Hinimok niya ang mga DDS na wag daw maniwala kay Guanzon at wag iboto. Kasi baka daw pag naging senador ito at nanalo, baka daw biglang bumaliktad at Marisa Hontiveros daw na kung saan tinulungan daw ni Sara tapos ngayon kalaban na. So pakinggan nyo ha mga kababayan. Nako, kawawa si Rowena Guanzon. Hindi nga nanalo pagka representative ng party list tapos ngayon hindi na naman manalo kay biruin mo si Topacio ang number 1 promotor, no? Promotor ni Guanzon na wag iboto. Pakinggan niyo ha, mga kababayan. Dilawang-dilawan. Kung ano-anong sinasabi laban kay Vice President. Ngayon, sisiksik. Pag naging senador yan, yan ba ay maasahan mo na kakampi mo? Baka Marisa Hontiveros tayo o Mabongbong Marcos. Ayoko ng hypocrisy in all shape, manner, or form. Para sa akin, number 1, gusto niyang tumakbong senador, pero siya yung lumabag sa batas, kaya nga hindi siya nakaupo dun sa ating House of Representatives dahil yung kanyang pag-substitute ay labag sa batas, pinalusot niya, hindi naman siya nakalusot sa Korte Suprema. Kita nyo? Wala pang eleksyon, hindi pa nakapag-file ng candidacy si Guanzon. Wala na, binara na nito Topacio. Oy, Rowena Guanzon, wag ka nang bumalak tumakbong senador day. Gasinaw lang na mong agtang, lintian ka. Huwag ka nang tumuloy. Bakit? Ngayon pa lang, 2026, sinira ka na nito Topacio. Mga kababayan, Rowena Guanzon, huwag ka nang tumakbong senador day. Magtanim ka na ng kamate, sibuyas, talong, kalabasa. Mag-alaga ka ng Jurassic dyan sa kasili, mga miro, maral. Mag-alaga ka na lang dyan ng mga bayawak. Huwag mo na ang pangarapin mag-senador. Mag-alaga ka na lang dyan ng anaconda sa bahay ninyo. Tapos rambulin mo. Mag-alaga ka na lang dyan ng banakon, maghanap ka ng tarsier, bumuo ka na lang ng dyan, negroso, bumuo ka na lang ng dyan, baluarte ng mga hayop katulad mo. At wag mong ikumpara yung sarili mo kay Miriam Santiago, kay layo-layo mo. Si Miriam nagmumura may dignidad, ikaw nagmumura, bumula lang yung bunganga mo.
Bastos ka. Wag mo nang pangarapin tumakbong senador. Ngayon pa lang, pangalawa na ako sa ikampanya kang hindi iboto. Hindi naman siya nakalusot sa Korte Suprema. Number 2, yung pinagsasabi niya kay VP Sara, tama kay talaga Pastor si Topacio. Kibuloy, at sa mga ibang mga personalities, ewan ko kung yun dapat patawarin o hindi, sapagkat whether or not pinagsisihan niya ang aking puntos, ang isang tao na nagpapalit ng prinsipyo na para lamang nagpapalit ng damit ay hindi ka tiwala. So yun po ang aking mga issue sa kanya. Ang tanong, Attorney Topacio, nagpapalit ba talaga? Ma'am Maria Santos, maraming salamat po ma'am sa yung super sticker. Thank you so much. Ang tanong, Attorney Topacio, nagpapalit ba talaga? Hindi nga yata naliligo eh. Minsan nga umatin sa event, may muta pa eh. Hindi nga yata naliligo, Attorney Topacio. Nagpapalit ba talaga? O sadyang kimi-kimirot nagpapalit? O may sariling agenda? Maaga pa lang mga kababayan, naamoy na ni Topacio ang plano ni Guanzon. Continue. Okay. Follow-up lang po, attorney, halimbawa po kung lumapit po sa inyo si Attorney Ruel Guanzon at makikipag-ayos, handa po ba kayo makipag-ayos? Hindi, wala namang dapat ayusin. Talagang hindi siya katanggap-tanggap sa akin as a person and as a politician. Yung kanyang mga prinsipyo ay hindi po katanggap-tanggap sa akin because I do not like hypocrisy. Ayoko ng doble cara, ayoko ng traidor, at ayoko ng walang paninindigan na tao. Di ba? Kita mo, Guanzon, ayaw ni Attorney Topacio ng traidor, walang paninindigan, duplikara. Paano ba naman kasi, Attorney Guanzon? Noong nasa kakamping ka pa, binaboy mo ng binaboy ang mga Duterte. Sabi mo pa nga, lintian, mga bilatibay, mga daw hangag, yung mga Duterte, mga mga sa droga yan, mga walang paninindigan yan, mga bastos. Nakita mo si Sara, nanuntok ng siret. Sabi mo, di ba? Akala mo nakakalimutan ng tao yan. Kaya ngayon, tapos ngayon magugulat ang mga DDS doon kakapit ng kapit. Ayan. Yan ang mahirap sa inyo. Yeah? Sabi kasi wala kay panindigan eh. Kung nilait nyo noon, panindigan nyo yung paglalait, di ba? At pagkatapos dyan, kung ayaw mo na, manghingi ka ng sorry sa harapan nila. Hindi yung bigla-bigla ka na lang diyang didikit kay Sara, ni minsan hindi ka nga narinig nila Topacio na nagsorry. Kasi hindi porkit nagsuri ka kay Sara, si Sara mapatawad ka. Ang mga Duterte mapatawad ka. Pero paano yung mga DDS na supporter nila galit na galit? 'Di ba? Kasi kung kay Sara ka manghingi ng tawad sa mga sinabi mong masakit noon kay Sara, okay naman, wala mong problema kasi si Sara, politician 'yan. 'Di ba? Kahit ako kung sakali man manghingi ako ng sorry kay Sara, automatic papatawarin ako. Bakit? Politician siya eh. Natural lang yan sa isang politiko na may masabi kang masama. May masabi kang masakit. Pero, ang mga supporter nun, nasasaktan. Di ba? Yun. Ken, Pinklawan me, buong family me. Di ba? Sabi ni Ma'am Ganing Archola. Totoo naman talaga. Kung halimbawa ako ngayon, sabihin ko kay Sara, pasensya na, BP, sa mga nasabi ko noon. Sabihin ni Sara, okay lang yun. Natural namin sa amin yan kasi mga politiko kami, hindi naman kami mga balat sibuyas. So, okay na yun. Paano yung mga supporter? Diba? Si Topacio, supporter yan eh. Ayaw ni Topacio sa'yo, wala kang magawa. Tapos, pupunta ka doon sa stage, tapos kukumprontahin mo siya na, itong isa, gaganon-ganon, tapos sisigaw-sigaw ka, naka-microphone ka pa, akala mo baluarte Mindabaw. Diba? Yan ang mahirap kasi kay Guanzon, na akala mo, lahat ng natungtungan niya, baluarte niya. Para siyang asong gala, na kung saang kalye, doon siya matae, sa kanya na. Lipat sa isang kalye, kung doon siya magmura, sa kanya na. Diba? Hindi mo iniisip na may mga masiga pa sa'yo dyan. Diba? Pumunta ka ng Davao, dilawan yan, si tao dyan, talikod ko, ayaw sa akin, nasabi mo yon, pero ang tanong, yung mga nakapalibot sa'yo doon, kilala ka kung paano binaboy ang mga Duterte noon. Diba? Manghingi ka ng tawad sa mga Duterte, walang problema, pero bago ka manghingi ng tawad sa mga Duterte, humingi ka ng tawad sa mga supporter. Hindi naman porket pinatawad ka ni Sara, mga supporter, okay na yon. Mga supporter, nagtatanim ng galit yan.
Di ba? Lalong-lalo na DDS yan, mahirap paliwanagan. Ako, Guanzon, kahit ligawan mo ng 5 taon yan, hindi ka patatawarin dyan. Hindi ka sasagutin yan. Kasi alam mo, yung mga DDS, mahirap explainan yan. Di ba? Tinuruan na kita, Attorney Guanzon, Rowena Guanzon. Yang mga DDS, mahirap paliwanagan yan. Kay mga bobo yan. Mga tanga-tanga yan. Manghingi ka ng tawad kay Sarah, yes, patawarin ka. Pero yung mga DDS, kahit 5 taon mo yung pakausapin, hindi ka maintindihan. Kasi bakit? Bobo nga yan. Maliban na lang kung magpakabobo ka rin tulad nila, mapapatawad ka. Diba? Yan ang totoo, mga kababayan, ha? Sarado ang utak ng mga DDS. Kahit nga magtutuwad-tuwad ka dyan, maghubog ka ng panty mo, eh. Kahit ipakita mo yung butas ng puwet mong itim, hindi ka patatawarin yan, tatawanan ka lang. Bakit? Sarado ang utak at isip nila. At saka alam nyo yung mga DDS, yung tainga niyan, yung butas, diretsahan. Tusukin mo ng ballpen, lulusot sa kabila. Bakit? Ganun ang mga DDS. Sabihan mo mga ngayong pangit, lumulusot lang sa kabila. Yung hindi sila tabla ng hiyan, hindi sila tabla ng kahiyan, ang kakapal ng mga mukha niyan. Kahit ligawan mo ng 5 taon yan, para tawag mong patawarin ka, hindi tatablan yan, Guanzon. Pakinggan mo si Topacio. Po. Hello po yun. Attorney, paano po pag kinausap po yung dalawa ni Attorney Guanzon ni BP para po magkaayos para sa maging kaalyado niya sa 2020 election na tatakbong mga bilang senador? Wala pong problema kung si Binibining Guanzon ay endorse ng kahit sino, including VP Sara. Yan po ay prerogative nila. Ano po? Pero hindi ko kailanman ma-endorso si Binibining Guanzon. Hindi ko maaaring sabihin na baliwala lang yung kanyang mga sinabi, at lalong-lalong hindi po maaaring kalimutan yung mga ginawa niya po na para sa akin ay nagpapahiwatig ng lack of principle, lack of dignity, and lack of respect for the rule of law. Sir, excuse me, if ever po si Ma'am Guanzon na po mismo ang lalaki sa'yo at humingi po ng kapatawaran po, may mali siya, ano po ang masasabi? Wala siyang kasalanan sa akin, kaya wala akong dapat ipatawad sa kanya. Oo, ang kasalanan niya ay sa sambayan ng Pilipino. Ayan. Kung tatakbo siya at siya ay mananalo, ibig sabihin pinatawad na siya. Ano lang po, wala pong personal ito. Pagamat nagkasuhan kami, sa ngayon ay may kaso siya na graft sa RTC ng Bulacan na aming isinampa. Sa amin po, this is a matter of principle. This is not on a personal level. Kasi alam niyo po, hindi alam ng iba. Magkaibigan po kami. In fact, noong isang beses na nagkita kami sa COMELEC nung hindi pa nagkakagulong ito, niyaya pa niya ako magkape doon sa kanyang tanggapan. Ang sabi ko na lang, wag na po, Commissioner, kasi yung kaso, kaya ako nandito, may kaso ako, nasa inyong division, baka bigyan pa ng kahulugan noong ating kalaban ni Narian. So, wag na po. Magkaibigan po kami. In fact, eto nakakatawa, sinuportahan ko pa siya noong may hituaan sila ng Duterte Youth Party List, kasi sa aking palagay, tama siya roon. Pero sa pagkakataong ito, ang nakikita ko sa mga ginagawa niya na as late as 2025, sinasabi niya, ano daw ang Diyos ni Pastor Kibuloy? Diyos pa ng pera. Ang sinasabi niya, bumawi na lang kayo dahil sa graft and corruption ni Vice President Duterte. Ginagamit pa niya si Vice President Duterte para makakuha ng boto ng 2025. Natalo naman yung kanyang party list, di ba? Sabi, bumawi kayo, ako na lang iboto nyo. Bako 2026, magsisisiksik siya rito. Anong klaseng tao yung ganon? Ayan. Of course, kung yun ay patatawarin ng mga Duterte at siya'y tatanggapin, wala po sa akin yun. Malalim naman pala. Ang damdamin ng mga Duterte. Pero sa akin po talaga, para sa akin, irreconcilable ang differences namin. Kasi ayoko magkaroon ng isang senador na ganyan po ang ugali. Yan ngayon, dati, dilawang-dilawan. Kung ano-anong sinasabi laban kay Vice President, ngayon sisiksik. Pag naging senador yan, yan ba ay maasahan mo na kakampi mo? Baka Mariso Ontiveros tayo o Mabongbong Marcos. Attorney, may pangamba po ba tayo, attorney, na maging second Tolentino? Maaari,
hindi natin nga alam, kaya nga dapat tayo mag-ingat. Tignan natin yung track record. Ang importante po rito ay isang salita, consistency. Mas gagalangin ko pa yung mga katunggali natin ngayon na katunggali natin mulat sa pool kesa isang kakampi na dati katunggali na maaaring maging katunggali na naman kasi hindi nyo maasahan yung mga ganyang tao. Sa madaling salita po, attorney, hindi ko kayo titiwala sa akin. Oo, yun. Mismo. Oo. Dilawang. Kita ninyo? Reaction ko, wala namang pinagkaiba sa kanilang dalawa. Bakit pag-aaway sila? Di ba? Tanong ko lang, bakit ba nag-aaway kay dalawa? Uy, wala naman kayong pinagkaiba. Naguguluhan tuloy ako. Ay, nung natapos ko yung paliwanag ni Topacio, alam ko may paliwanag din si Guanzon. Wala naman silang pinagkaiba. Bakit ko ba kayo poproblemahin, mga animal kayo? Hindi naman kayo parte ng BBM slip. Di ba? Bakit ko ba naman poproblemahin yan? Oh. So narinig nyo naman mga kababayan. Magulo ba Ken? Parang bulbul. Oo, Sir Buds Manalo, para silang bulbul. O yung bulbul ko straight na. Hindi kulot. Ay, Diyos ko. Bakit ba kasi sila magkaaway-away na pareho naman sila? Wala na ako ibang sabihin. Basta pareho sila. Pag anong anggulo, ganun. Pag humarap, ganun. Pag tumagilid, ganun. Pag tumalikod, ganun. Wala naman pinagkaiba. Bakit ba tayo... Bakit natin pinoproblema yung problema lang dalawa? Diba? Siguro pina-reband mo, Ken. Pareho lang naman silang may tupak. Si Tupak at si Buang. Diba?